Ang mga demigod o mga bathala, Bhagavad Gita 3.12. Salin. Ang mga demigod o bathala na namamahala sa iba't ibang pangangailangan ng buhay ay nagbibigay ng lahat ng kailangang panusto sa tao kapag sila'y nalulugod sa pagganap ng yajna o sakripisyo. Ngunit ang sinumang nagtatamasa ng mga kaloob na ito nang hindi iniaalay ang mga ito pabalik sa mga demigod ay tunay na isang magnanakaw. Paliwanag. Ang mga demigod ay mga autorisadong tagapagbigay ng panusto sa ngalan ng kataas-taasang persona ng Diyos, si Vishnu. Sa makatuwid, dapat silang mapasaya sa pamamagitan ng pagganap ng mga itinakdang yajna. Sa Vedas, iba-ibang uri ng yajna o sakripisyo ang itinakda para sa iba't ibang demigod. Ngunit sa huli, ay lahat ng ito ay inihahandog sa kataas-taasang persona ng Diyos para sa mga hindi nakakaunawa. Kung sino ang persona ng Diyos, inirerekomenda ang pag-aalay sa mga demigod. Ayon sa iba't ibang katangiang material ng mga tao, iba't ibang uri ng yajna ang inirereseta sa Vedas. Ganito rin sa pagsamba sa iba't ibang demigods. Nakabatay ito sa kani-kanilang katangian. Halimbawa, ang mga kumakain ng karne ay inirerekomendang sumamba sa Diyosang si Kali, ang kakilakilabot na anyo na material na kalikasan, at inirerekomenda ang paghahandog ng mga hayop bilang sakripisyo sa kanya. Ngunit para sa mga nasa mode of goodness, ang transcendental na pagsamba kay Vishnu ang inirerekomenda. Sa huli, ang lahat ng yajna ay inilalaan para sa unti-unting pag-angat tungo sa transcendental na kalagayan. Para sa karaniwang tao, kinakailangan ang hindi bababa sa 5 yajna na kilala bilang Pancha Mahayajna. Dapat malaman ng isang tao na ang lahat ng pangangailangan sa buhay na kailangan ng lipunan ay ibinibigay ng mga demigods na mga kinatawan ng Panginoon. Wala ni isa mang tao ang kayang lumikha ng anumang bagay. Halimbawa, ang lahat ng pagkain kinakain ng lipunan, gaya ng mga butil, prutas, gulay, gatas, asukal at iba pa, para sa mga taong nasa mode of goodness. Maging ang pagkain para sa mga hindi vegetarian tulad ng karne ay hindi kayang likhain ng tao. Gayun din, ang init, liwanag, tubig, hangin at iba pang pangangailangan ng buhay ay hindi rin kayang likhain ng lipunan ng tao. Kung walang kataas-taasang Panginoon, walang magiging sagana sinag ng araw, liwanag ng buwan, pag-ulan, simoy ng hangin at iba pa, na kung wala nito ay walang sino man ang mabubuhay. Maliwanag na ang ating buhay ay nakasalalay sa mga panustos na nagmumula sa Panginoon. Maging sa ating mga gawaing pang-industriya, kailangan natin ang napakaraming hilaw na materyales tulad ng metal, asupre, mercury, manganese at marami pang mahahalagang sangkap na lahat ay ibinibigay ng mga kinatawan ng Panginoon. Kasama ang layuning gamitin natin ang mga ito ng wasto upang mapanatili ang malusog na katawan at pag-iisip para sa layunin ng pagkakamit ng pagkaunawa sa sarili, nahahantong sa tunay na layunin ng buhay. Ang paglaya mula sa pakikipagbakas sa material na pag-iral. Ang layuning ito ng buhay ay natatamo sa pamamagitan ng pagganap ng yajna. Kung ating nakalimutan ang tunay na layunin ng buhay ng tao at simpleng kumuhan na lamang ng mga panustos mula sa mga kinatawan ng Panginoon para sa pagpapasaya ng mga pandama, at mas lalo pang malulugmok sa material na pag-iral na hindi naman layunin ng paglikha, tiyak na magiging magnanakaw tayo.
At dahil dito, pinarurusahan tayo ng mga batas ng material na kalikasan. Ang isang lipunan ng mga magnanakaw ay hindi kailanman magiging masaya sapagkat wala silang tunay na layunin sa buhay. Ang mga garapal na materialista ay walang pinakamataas na layunin sa buhay. Ang kanilang direksyon ay pawang pagpapasaya lamang sa pandama. At wala silang kaalaman kung paano isasagawa ang mga yajna. Si Panginoong Chaitanya gayon paman ang nagpasimula ng pinakamadaling uri ng yajna, ang Sankirtan Yajna, na maaring isagawa ng sinuman sa buong mundo na tumatanggap sa mga prinsipyo ng kamalayan kay Krishna. Mula sa Bhagavad Gita 3:12. Haribol.